Sandali akong natigilan sa naisip ko. Tama ba iyon? May karapatan ba akong angkinin siya? Kung sa bagay, si Gabriel nga ay panay din ang angkin sa akin. Tumigil kami sa baby section ng department store at napatitig si Gabriel doon bago tumingin sa akin. Mukhang nakuha niya kaagad kung anong gusto kong puntahan. You want to buy baby items? Tiningnan ko si Gabriel. Hindi pa naman, gusto ko lang tumingin. Napapansin ko kasi na nahihilig akong tumingin ng mga gamit ng baby online. Siguro dahil na-excite ako sa panganganak ko. Sapa, hindi pa naman natin alam ang gender ng bata kaya hindi mo na ako bibili. I can feel Gabriel's hand at the small of my back. We can buy whatever you want. Pero paano kung babae pa lang anak natin tapos puro panlalaki mabili natin? Ikiniling ni Gabriel ang kanyang ulo at ngumiti. Did you forget who's the baby's daddy? Umawang ang labi ko. Oo nga pala. Hindi problema kay Gabriel ang pera. We can buy 2 items per category. Isang panlalaki at isang pababae. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Sayang naman Gabriel, wag na. Titingin na lang muna ako. Hindi masasayang. Panimulan niya. Inilapit niya ang mukha niya sa akin habang patuloy na nakangisi. Pwede naman gumawa ulit tayo ng bata, hindi ba? Nang sa ganoon, hindi masasayang ang mga pinabili. Hindi ka agad na rumihistro sa akin ang sinabi niya. Sandali ako natulala at nang mag-register sa utak ko para akong sasabog sa pagkainit ng mukha ko. Ibig sabihin ba niyan ay balak niya pa ulit akong buntisin? Hinawakan niya ang kamay ko at naglibot-libot kami. Good morning, sir. Sabi ng babae at tumingin sa akin. Ma'am. Tipid akong ngumiti. Baka isipin niya ay mag-asawa kami ni Gabriel. Hindi pa naman ganoon ang estado namin dalawa. Ano pong hanap nila? Tanong ng sales lady. Hindi ako komportable na nandito siya para akong napapressure. Maraming pinisil ni Gabriel ang aking kamay bago kausapin ng sales lady. We're just going to look around. We'll call you once we need assistance. Nabigla ang sales lady pero iginalang niya naman ang sinabi ni Gabriel. Nang makaalis ito'y nakahinga ako ng maluwag. People make you uncomfortable, Huminga ako ng malalim. Minsan. Tumingin kami ng mga damit at iba't iba pang gamit ng baby. Lahat ata ng mahawakan ko'y binibili ni Gabriel. Sinita ko na nga siya dahil doon. Gabriel, hindi naman lahat ay dapat bilhin agad natin. Sabi ko sa kanya, but you touch them. Sagot niya naman sa akin, it means you want them. Laglag ang aking panga sa sinabi ni Gabriel. Hindi ko talaga kayang kalabanin ang logic niyang iyon. Pinanood ko sa Gabriel na tumingin ng mga gamit ng baby. Napangiti ako. I can only imagine him being a husband and a father. Ipinakita ni Gabriel sa akin ang black card niya. Buy everything you want, I'll pay. And he winked at me at natawa na lang ako roon. Hindi mo kailangan bilhin ang lahat, Gabriel. Hindi pa natin alam ang gender ng baby. Paalala ko ulit sa kanya. Ngumisi sa Gabriel habang hawak yung damit na nahawakan ko kanina. I want to decorate his room as soon as possible. Baka sa penthouse muna. Hindi pa handa ang bahay. Matagal-tagal ko siyang tinitigan. May pinapaayos na bahay sa Gabriel? Alam ko na may sarili siyang bahay pero kung tama ang pagkakatanda ko noon, hindi niya lamang pinipili na tumira roon. Nagbabalak na ba siya dahil magkakaanak na siya? Nagbayad na kami ng mga pinamili. Ilalabas ko na sana ang wallet ko nang hawakan ni Gabriel ang kamay ko at pigilan ako. Keep it. Sabi niya at inilabas ang card niya. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil alam ko naman na hindi papayag si Gabriel na ako ang magbayad. Matapos ang pamimili ay lumabas na kami ng department store. Nag-iisip ako kung saan kami kakain nang hilahin ako ni Gabriel papasok ng isang luxury boutique. Alam ko kaagad na mamahalin dito dahil sa pangalan ng brand. Anong ginagawa natin dito, Gabriel? Agad na may lumapit sa aming babae at kinausap ito ni Gabriel. Tumango naman ang babae at mukhang ipinapahanda ang mga hinihingi ni Gabriel sa kanya. We're done with the baby's clothes and other things. Tumingin si Gabriel sa akin. Now, for the baby mom's needs. Nalaki ang aking mga mata. Aangal pa sana ako na hindi ko ito kailangan dahil marami pa siyang pinamiling damit sa akin pero nilamon ang mga salita ko nang i-assist ako ng ilang staff doon. Wala na akong nagawa at nagsukat ng mga damit. Pinapakita ko iyon kay Gabriel at nakikita ko ang pagkakasatisfy niya sa mga damit ko. Nang matapos ako sa lahat ng nasukat ko, nagpalit na ako ng damit ko kanina. Magaganda naman ang lahat. Gusto ko sila actually. Hindi ko lang alam ang prices dahil walang nakalagay na tag. Alam ko lang mahal sila. What do you want? Tanong ni Gabriel. Napanguso ako sa kanya at bumulong para hindi kami marinig ng mga staff. Wag na, Gabriel. Marami pa akong damit.
Tumango si Gabriel. Akala ko nung una ay makikinig siya sa akin. Okay, we'll get everything shit right. Laglag ang aking panga dahil sa sinabi niya. Gusto ko sana magprotesta nang maunahan ako ni Gabriel. I just want to spoil you. That's all. Don't worry about it. I love it when I give you something. Hinalikan niya ang labi ko bago siya sumunod sa stop para magbayad. Paano naman ako makakaangal sa ganoon? Binili nga ni Gabriel lahat. Masaya naman ako pero nasasayangan talaga ako. Shall we eat now? Ganoon pa man, kung ganito ang aliwalas na mukha niya matapos niya akong bilhan ng mga gamit, parang sasanayin ko ang aking sarili. Gustong gusto ko talaga kapag tila walang problema si Gabriel at masaya lang. Because I feel like he deserves to be happy. Noong unang beses kong nakilala si Gabriel, pakiramdam ko'y tinatago niya ang totoong nararamdaman sa mga ngiti at mga banat niya. Totoo iyon. Hindi ko pa man alam ang buong kwento ng buhay niya pero alam ko na genuine ang mga ngiting pinapakita niya sa akin ngayon. Kumain kaming dalawa ni Gabriel at pagkatapos noon ay umuwi na. Pagod na pagod ako kaya agad akong hinigit ng antok at nakatulog pagka-uwi namin sa bahay. Nang magising ako, wala si Gabriel sa tabi ko. Nag-iwan naman siya ng note na nagsasabing nasa study room lang siya. Ayaw niya raw dito mag-work dahil baka maabala ang pagtulog ko. Maayos naman ang pakiramdam ko at wala akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Kinuha ko ang phone ko at napansin na 3:00 pa lamang ng hapon. May napansin ako notification at nakita ko na may text si Kelvin sa akin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-usap ni Kelvin. Siguro ay busy din siya dahil graduating. Binasa ko ang text ni Kelvin sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? May kutob na ako sa kung anong gusto niya pag-usapan. Alam ko na tungkol ito kay Gabriel. Simula na magkita kami noong nag-date kami ni Gabriel, alam ko na maraming tanong si Kelvin sa akin. Huminga ako ng malalim at nag-reply. Hi Kelvin, saan at kailan? Let me know. Naghihintay ako sa reply ni Kelvin. Akala ko nga noong una ay matatagalan pa. Kung pwede sana ngayon. Maaga pa naman, 3:00 pa lang, pwede pa akong lumabas ng bahay. Simula kasi nang magbuntis ako, sinusubukan ko na wag nang lumabas sa gabi at maagang makapagpahinga. Sige, saan? Ikaw na magsabi ng lugar, pupunta ako. Sinabi ko sa kanya kung saan kami magkikitang dalawa. Bumangon ako at nagbihis muli. Habang nag-aayos ay pumasok sa loob ng kwarto si Gabriel. You're up, sabi niya. Tumango ako sa kanya. Napansin niya ang ayos ko kaya muli siya nagsalita. Where are you going? Tumayo si Gabriel sa likod ko. Nakikita ko ang parehong refleksyon namin sa salamin. Magkikita lang kami ni Kelvin. Nakatingin ako sa refleksyon ni Gabriel sa salamin. Kahit doon ay makikita mo ang pagdilim na ekspresyon ng mukha niya. Kaya naisipan ko na agad na sundan ang sinabi ko. Mag-uusap lang kami. Gusto mo ba sumama? Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Bumuntong hininga siya. Are you seriously inviting me to see that funk again? No, thank you. Baka kung ano lang magawa ko. Bumagsak ang balikat ko. Inaasahan ko naman na aayaw siya sa ideya na iyon. Sana lang hindi niya ako pagbawalan. But do you think, hindi kita pipigilang makapagkita sa kaibigan mo? After all, kaibigan mo lang naman siya, hindi ba? Humarap ako kay Gabriel. May kakaiba sa tono niya at alam ko na nagpipigil siya ng galit o matinding selos. Oo, sagot ko sa kanya. Good, I will drive you to the location. Pero hindi na kita masasamahan sa loob. May kailangan din akong puntahan ngayon eh. I will just drop you there and come back once you're done. Natuwa ako sa sinabi niya. Okay lang sa'yo? Hinapos niya ang pisngi ko. I trust you. Nakinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Masaya ako na may tiwala siya sa akin. Ngunit bakit kinakabahan ako? Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari ngayon. Nakarating kami sa isang restaurant. Baka mag-early dinner na lang din ako. Text me once you're done. Susunduin kita. Ngumiti ako kay Gabriel. Okay, thanks Gabriel. Papaalis na sana ako nang hawakan ni Gabriel ang kamay ko. Nilingon ko siya. Medyo nagtataka sa inakto niya. I just want to let you know that I am jealous, Ayan. Marahas ang pagpapakawala niya ng paghinga. So damn jealous that I will storm right there and end that asshole's life. But I trust you. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa kamay ko. Ramdam na ramdam ko doon ang tensyon. Tumango ako sa kanya. Hinawakan ko ang pisngi niya and I assure him. Wala kang dapat na ikaselos. Magkaibigan lang kami ni Kelvin. Hinawakan niya ang kamay ko, tinalikan iyon. Kaibigan ang tingin mo sa kanya. But that's not the case for him. Huh? Umiling si Gabriel. Take care. I'll fetch you later.
Lumabas na ako ng kotse. Kumuway ako sa kanya bago pumasok sa loob ng restaurant. Natanaw ko naman kaagad si Calvin. Lumapit ako sa kanya habang suot ang aking ngiti. Calvin, kanina ka pa ba? Tumayo si Calvin at binati rin ako. Di naman, kakarating ko lang din. Maupo ka. Medyo kabado ako dahil baka mapansin niya na buntis ako. Hindi pa naman nagsushow pero baka lang may mapansin siya. Wala pa akong balak sabihin sa kanya lalo na hindi ako sigurado kung saan papunta ang relasyon namin ni Gabriel. Nag-order kaming dalawa ng food. Nadistract ako habang nag-order si Calvin dahil nag-text si Gabriel sa akin. Ayan? Nagtaas ako ng tingin kay Calvin. Sorry, ano nga palang gusto mong pag-usapan? Nakaalis na kanina ang waiter. Mukhang kanina pa rin ako tinatawagan ni Calvin pero distracted nga ako sa text ni Gabriel. Nag-iba kaagad ang aura na meron si Calvin. Tumingin siya sa phone ko. Were you texting him? Napakurap-kurap ako. Kilala ko kung sinong tinutukoy niya pero nagpanggap ako na hindi. Sino? Tumaas ang kilay ni Calvin. Yung boss mo. Hindi kaagad ako nakasagot. Ganoon pa man ay mukhang nakuha na ni Calvin ang sagot sa katanungan niya. Ano ba talaga relasyon yung dalawa? Tanong ni Calvin sa akin. Hindi ko magawang makasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Calvin ang relasyon ko kay Gabriel. It's complicated. Sabi ko kay Calvin. Ayan, paano tayo? Nagtaas ako ng tingin kay Calvin dahil sa narinig. Hindi ko siya maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan niya ang kamay ko. Ikinabigla ko iyon. Hindi ba't nangako tayong dalawa na tayo magpapakasal? Mabilis ang kabog ng dibdib ko pero sa hindi magandang dahilan. Calvin, mga bata pa tayo nung ipinangako natin yun sa isa't isa. Nangako kami ni Calvin noon na kung pagtanda namin ay hindi namin mahanap ang para sa amin, kaming dalawa ang magpapakasal. That was a childish promise. Binitawan ni Calvin ang kamay ko. Nalungkot ako roon. Alam ko na nasaktan ko siya. You're telling that now, pero pinanghawakan ko iyon. Ikinuyom ni Calvin ang kanyang kamay at nakayuko ito kaya't hindi ko makita expression niya. Mahalaga si Calvin sa akin dahil siya ang tumulong sa akin noong walang-wala ako. Hanggat maaari ayoko siyang saktan. Calvin, I'm sorry. Dumating ang order namin kaya't natabunan ang sinasabi ko. Mamaya na tayo mag-uusap ulit. Kumain ka muna. Wala na akong ganang kumain. Gusto ko na kaagad na kausapin si Calvin at tumingin ng tawad sa kanya. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay pinangahawakan niya pa iyon. Akala ko noon sa 4 na taon na pagkakakulong ko ay makakahanap si Calvin ng babaeng para sa kanya. Ako naman wala talaga sa isip ko ang mahulog ang loob sa kahit na sino. Hindi ko lang din inaasahan ang pagdating ni Gabriel sa buhay ko. Natapos kaming kumain. Halos hindi ko nakain ang order kong pagkain. Nag-serve naman ngayon ng dessert. Natigilan ako nang makita ko kung ano yung ibinigay ng waiter sa akin. Cheesecake. Sabi ni Calvin. Masarap ang cheesecake nila dito. Baka magustuhan mo. Tumingin ako sandali kay Calvin. Sa sandaling minuto pa lamang ay bumaliktad na ang sikmura ko. Napatayo ako na siyang ipinagtaka ni Calvin. Excuse me. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Mabilis akong pumunta sa banyo at nagsuka doon. Mabuti na lang at walang masyadong tao. Ayan. Narinig ko si Calvin sa labas. Hindi ako makasagot sa kanya dahil panay ang pagsuka ko. Ganito ako sa tuwing nakakaamoy o nakakakita lang ng pagkain na hindi ko gusto ngayon. Sumusuka ako. Lumabas ako ng CR matapos kong magsuka. Inayos ko ang sarili pero naluluha ang aking mga mata dahil sa nangyari. Pagbukas ko ng pinto ay nakaabang na si Calvin sa akin. Nakakunot ang kanyang noo at tila ba may hindi siya magandang balita na natanggap. Kaya ganito ang ekspresyon ng mukha niya. Calvin, ikaw ba yung nagsusuka kanina? I heard it. Nagsusuka ka? Kinagat ko ang labi ko dahil sa tanong niya. Paano ko ito paliliwanag sa kanya? Masama bang pakiramdam mo? May nakain ka bang hindi umayon sa tiyan mo? Gusto mo bang pumunta na tayo ng ospital? Mabilis akong umiling dahil hindi iyon ang dahilan. Magulo ang isip ko at nag-iisip kung ano yung sasagot sa kanya. Ano? Baka sa kanya ang pag-aalala pero bukod pa roon ay may ibang dahilan kung bakit siya tensyonado. Magulo ang isipan ko habang nag-iisip na dapat na sabihin kay Calvin nang maunahan niya ako. Ayan, don't tell me. Sandaling tumigil si Calvin. Hinawakan ang pulso ko ng mahigpit. Buntis ka? Napatingin ako kay Calvin. Nalalaki ang kanyang mga mata. Ayan, buntis ka ba? Nararamdaman ko na ang pamumuo ng luha ko. Sumingap ako bago magsalita. Oo,
Yun ang sagot kong nagpatahimik kay Calvin. Buntis nga ako. Buntis ka ba? Paulit-ulit sa akin ang tanong na iyon. Napahawa ako sa aking ulo dahil para akong nahilo bigla. Nakakaramdam ako ng init kahit na malamig naman ang paligid. Nasagot ko na ang tanong niya pero para bang napapressure pa rin ako. Kitang-kita ko ang galit at pagkabigla sa mukha ni Calvin habang nakatingin sa akin. Calvin? Napahawa ako sa kanya. May sinasabi pa rin siya pero sumasakit ang ulo ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. Nahihilo ako. Bumagsak ako. Nasalo ako ni Calvin dahil hindi ko naramdaman ang paglagap ako sa sahig. Ayan! Naririnig ko ang pagtawag niya sa akin pero hilong-hilo na ako at tila nawawala ng malay. Gabriel! I passed out. Hindi ko alam kung ilang oras ako nawala ng malay. Nang magising ako, nasa ospital na ako at may mga tao na sa paligid ko. Nagpanik ako nang wala ako makitang pamilyar na mukha. Ayan! May humawak sa akin. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Calvin. It's fine. Nandito ako. Nakahinga ako nang maluwag nang makita ko siya. Anong nangyari? Naalala ko na naman pero matapos kong mawala ng malay ay hindi ko na alam kung ano sumunod na nangyari. Nawalan ka ng malay. Sabi ng doktor baka daw na-stress ka. Na dahil ng pagkahilo mo kaya nawalan ka ng malay. Okay ka na ba? Mas mahinahon na si Calvin ngayon kaysa kanina. Oo, maayos nang nararamdaman ko. Sa tingin ko rin, masyado akong kinabahan sa pagtatanong niya kanina. Gulong-gulo ang isipan ko at hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya kaya nagkaganoon. Ayan, about earlier. Where is she? May pumasok sa loob ng silida. Napatingin kami roon at nang makita ko sa Gabriel ay para bang gusto kong umiyak. Gabriel! Napatingin siya sa akin at agad na lumapit si Gabriel sa akin at niyakap ako. Ganoon din ako sa kanya. Niyakap ko siya. Halos makalimutan ko na may ibang tao sa paligid at tanging kami lamang ni Gabriel ang nandito. What happened? Hinawakan niya ang pisngi ko. Alam ko na nag-aalala siya. Baka sa kanyang mukha iyon. Bago pa ako makasagot, binitawan na ako ni Gabriel. Humarap si Gabriel kay Calvin at sa sobrang bilis ng pangyayari, kinuwalyuhan niya si Calvin at inihampas ito sa pader. Anong ginawa mo? Galit na galit ang boses ni Gabriel na maging ako'y natakot at hindi makapagsalita kaagad. Nabigla ako dahil ito ang unang pagkakataon na narinig kong ganito siya kagalit. Sir, hindi napigilan ng nurse si Gabriel dahil humarang ang mga tauhan ni Gabriel. Wala akong ginagawa sa kanya. I will kill you! Inihampas ulit ni Gabriel si Calvin sa pader at alam ko na nasaktan si Calvin doon dahil napadaing siya. Gabriel, please! Walang kasalanan si Calvin! Nagawa ko ring makapagsalita. Hinawakan ko ang braso ni Gabriel at umaasa ako na magagawa ko siya mapakalma. Hindi niya binitawan si Calvin. Nararamdaman ko ang panginginig ng katawan ni Gabriel sa sobrang galit. Pakawalan mo na siya, please! Ayoko na mag-away sila. Alam ko naman na hindi talaga sinasadya ni Calvin na nangyari kanina. Hindi niya rin iyon ginusto. Nabigla lang siya sa balita. Nang hindi pa rin binitawan ni Gabriel si Calvin ay tinawag ko ulit ito. Gabriel! Mabigat ang bawat paghinga ni Gabriel pero nakita ko ang pagluwag ng hawak niya kay Calvin. Dahan-dahan ay binitawan niya ito kaya't nakahinga ako ng maluwag. Akala ko lang iyon dahil bago pa humarap ulit sa akin si Gabriel, sinuntok niya si Calvin. Napaupo si Calvin sa sahig at nakita ko ang pagtulo ng dugo nito mula sa ilong. Naalarma muli ang nurse pero walang nagawa dahil nga sa mga tauhan ni Gabriel na nakaharang sa daraanan niya. Napatakip ako sa aking bibig. Ikinabiglaan nangyari. Hinawakan ulit ni Gabriel ang kwelyo ni Calvin. If anything happened bad to Ayan and to our baby, ikaw ang ibabaon ko sa hukay. Marahas niyang binitawan si Calvin bago sinanyasan ng mga tauhan niya na damputin si Calvin. Calvin! Tinawag ko si Calvin pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. I'm sorry, Ayan. Yun ang huling sinabi niya at hinila siyang papalabas ni Diego. Si Caleb naman ay kinausap yung nurse para siguro hindi ito magsalita sa ibang tao. Gabriel, please. Huwag niyo sasaktan si Calvin. Wala siyang ginawang masama sa akin. Tiningnan ako ni Gabriel. Galit pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita niya ekspresyon ng mga mata ko, doon na dahan-dahan na nawala ang galit niya. Sapat na sa ngayon na nasunto ko siya.
Kahit na ganoon ang sinabi niya, hindi pa rin ako makahinga ng maluwag. Hindi mo dapat siya sinaktan. What happened to me was something we didn't expect. Walang may gusto na nawalan ako ng malay. Nagdilim muli ang ekspresyon ng mga mata niya. Hindi niya ata nagustuhan na pinapanigan ko si Calvin. Wala naman akong gustong kampihan sa kanila. Sadyang mali lamang ang ginawa niya kay Calvin. Hindi niya kailangan na suntukin ito. I was sulking. Kumalukip-kip ako at iniwasan siya ng tingin. Nang mapansin na parang wala siyang balak makinig sa sasabihin ko tungkol kay Calvin. Suminghap ako. Medyo emosyonal sa nangyari. Bumuntong hininga si Gabriel. Naramdaman ko ang pagupo niya sa kamang kinaroroonan ko. Look, I was so worried. Hinawakan niya ako pero hindi pa rin ako kumilos. Nang marinig ko na nasa ospital ka, kung ano na nang pumasok sa isipan ko. It don't drive me crazy. Hindi pa rin ako nagsalita. Nanatili akong iwas sa kanya pero nabawasan ang pagiging emosyonal ko. I thought he hurt you. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Paano kung may nangyaring masama sa inyo na baby? Tom, ayan, mababaliw talaga ako. Bumagsak ang aking balikat at dahan-dahan na tumingin kay Gabriela. Nakapatong ang kanyang ulo sa aking braso at marahan na hinalikan iyon. Naintindihan ko naman na nabigla siya sa nangyari at nag-aalala. Pero hindi mo naman kailangan saktan si Calvin. Kaibigan ko siya. Hindi siya gagawa na ikapapahama ko. Nagtaas ng ulo si Gabriel sa akin. You don't trust him. And you know, when to don't trust someone, ayan. Gusto kong isipin na sinasabi niya ito dahil nagsasalo siya kay Calvin. Hindi ko siya mapipilit kung ayaw niya rito. Hinawakan ko ang pisngi niya. I'm fine. Naimatay lang ako pero maayos naman kami na baby. Hindi ko nasasabihin sa kanya na natakot din ako na baka kung ano mangyari sa amin. Kapag sinabi ko iyon, baka lalo lang siyang magalit at mag-alala. Whatever. Ngayon ay siya naman nagmamaktol. Mag-sorry ka kay What? No way! Napatayo si Gabriel matapos niyang marinig ang sinabi ko. Hindi ko pa nga natatapos ay nag-react na kaagad ito. Gabriel, hindi tama na sinuntok mo siya. Nakita mo ba? Dagdugo ang ilong niya. Saad ko, it's just blood. Hindi pa malakas ang suntok ko para mamatay siya. Stop overreacting. Ayan. Nakakunot na naman ang noon nito. Halatang naiirita na naman. I am not. Kailangan mo mag-sorry sa kanya. Pagtatalunan ba talaga natin ito? Putol niya ulit sa sasabihin ko para doon. Gosh, hindi mo talaga siya mapapaliwanagan. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong matawa. Hindi ko napigilan lalo na nang mapagtanto ang sitwasyon namin dalawa. Why are you laughing? Pakiramdam ko ay mas napikon siya dahil sa pagtawa ko, lalo na't hindi niya alam ang dahilan kung bakit ako tumatawa. Kasi, hindi ako makapagsalita ng maayos dahil nauunang aking pagtawa. Nakakatawa. Para tayo mag-asawa sa pagtatalo nating dalawa kanina. Natawa lang ako. Natahimik si Gabriel pero pakiramdam ko'y gumaan kahit papaano ang nararamdaman niya. You're weird. Naupo siya ulit sa tabi ko. Niyakap ko siya dahil pakiramdam ko ay kailangan ko iyon. Sorry kung nag-alala ka sa akin at sa baby. Medyo na guilty ako. Bigla ko napagtanto na baka sobra-sobra nga naging pag-aalala niya sa amin kanina. No need to apologize. Parang hindi na nga lang kita makakayang paalisin na mag-isa. I think I will stick to you whenever you're going out. Mumuso ako dahil doon. Hindi naman kailangan, Gabriel. Ayoko makabala sa trabaho mo. Magiging okay din ako. Baka ganito lang talaga dahil buntis ako. Mabigat pa rin ang paghinga ni Gabriel. Nakapatong din ang ulo ko sa dibdib niya. Kaya naririnig ko ang mabilis na pagtibok nito. I will text Calvin. Ako na lang siguro ang hihingi ng paumanhin sa kanya dahil sa nangyari. Hindi pa rin kami tapos mag-usap. Alam ko na hindi maganda kung paanong natapos ang pag-uusap namin dalawa kanina. Nakalabas din naman ako kaagad ng ospital. Kailangan ko mag-ingat at layuan ng mga stress. Hindi rin maganda na naiipit ako sa isang sitwasyon dahil parang nakakaramdam ako ng panic. Ang dami nagbabago sa akin habang buntis. Hindi ako sanay na ganito pero kakayanin ko at mag-iingat para sa baby. Kain muna tayo. Sabi ko kay Gabriela. Nagugutom na talaga ako. O nagmamadali ka? Tumingin si Gabriel sa akin at umiling. Bukod sa amin, sila Diego at ang driver lamang ang kasama namin sa loob ng sakyan. Sina Mateo at sina Caleb ay nasa kabila. Hindi ko nakikita sina Lazarus at Xavier. Sabi ko kay Gabriel.
May pinagagawa lang ako sa kanila. They'll come back soon. Nandito naman ako so they don't need to be around. Tumango ako sa kanya. Kahit papaano naman ay komportable na ako sa dalawang iyon. Kumain kami sa isang restaurant. Umalis sandali si Gabriel kaya't nagawa ko makausap si Diego. Hindi niyo naman siguro sinaktan si Calvin, no? Nasuntok na nga ni Gabriel si Calvin, baka mami binugbog pa nila. Nagtaas ng noo si Diego bago sila magkatinginan ni Marvin. Ngumisi si Diego pero hindi nagsalita. Kinabahan ako na baka binugbog na nila. Napailing si Marvin at halos matawa. Hindi, pinauwi lang namin. Huwag mong takutin ng buntis, kuya. Lagot ka. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Marvin. At least hindi na nila sinaktan pa ito. Naupo na ulit ako. Kinuha ko ang phone ko at nag-text ako kay Calvin. Calvin, kumusta? Sana'y okay ka lang. Pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Gusto ko mang humingi ng tawad sa Gabriel kay Calvin. Alam ko na malabo yung mangyari at hindi ito gagawin ni Gabriel. Nakita ko na pabalik na si Gabriel. Kasabay nito ay tumunog ang phone ko. Tinignan ko yun at nakita ko ang text ni Calvin. Mag-usap ulit tayo, Ayan. May mga bagay pa tayong dapat na pag-usapan. Sorry din kung nabigla kita kanina. Nakahinga ako ng maluwag at nagtipa ng i-reply sa kanya. Okay. Sorry din kung naglihim ako sa'yo. Please, keep this as a secret. Wala din naman siyang pagsasabihan pero baka lang mabanggit niya sa mga magulang niya. Mahal mo ba siya, Ayan? Ikinagulat ko ang sinabi niya. Nanginig ang aking kamay at kahit na alam ko ang sagot, para bang hindi ko alam kung paano iyon sasagutin. Alam ko sa sarili ko ang nararamdaman ko. Maaaring may ibang nakakaramdam na rin pero wala pa akong napapagsabihan ito ng direkta. Bago ko pa masagot iyon, muli nag-text si Calvin. Huwag mo nang sagutin. Basta, mag-usap na lang tayo ulit. Bumuntong hininga ako. Hindi ko napansin na nasa harapan ko na pala si Gabriel. Who are you texting? Nang magtaas ako ng tingin kay Gabriel, nakataas ng isang kilay niya. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa kanya. Si Calvin lang. Alam ko na dapat hindi ko nabanggitin si Calvin sa kanya pero ayoko din naman na magsinungaling. I don't see any reason for you to talk to him. Gumuso ako. Ito na naman siya at ang pagsiselos niya. Nagsorry lang ako sa nangyari kanina. Nakakunot pa rin ang noo ni Gabriel. Uminom siya ng tubig bago tumingin sa akin. Why are you even apologizing to him? Kung meron mang dapat na humingi ng paumanhin sa nangyari, that's him. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ka ng malay kanina. Huminga ako ng malalim at umiling. Hindi niya rin naman ginusto iyon. Let's not talk about him and ruin our day. Nagpa siya kami na huwag ng pag-usapan ang nangyari kanina. Naging magaan naman na ang pagkain namin. Papaalis na kami ng restaurant at hinihintay na lamang ang sakyan na may tumawag kay Gabriel. Gab? Sabay kaming tumingin kay Gabriel. Nakakita kami ng isang babae. Tita Greta! Oh my, is it you? Lumapit siya sa amin at niyakap si Gabriel. Kala ko nung una na mamalikbata lang ako. It's been a while, iho. Mas matanda ang babae sa amin pero sa gandang taglay niya, kahit mas bata sa kanya'y mahuhulog pa rin. Yeah, nandito ka na rin pala sa Pilipinas. Tumango ang babae. Oo, kararating ko lang kahapon. Nagulat nga ako na hindi mo ako sinalubong. Napunta sa akin ang atensyon ng babae nang mapansin ako. Pilit akong ngumingiti sa kanya. Who's this beautiful young lady? Tanong ng babae. Girlfriend mo ba? This is Ayan. Ayan, this is Tita Greta. My father's girlfriend. Agad akong nilapitan ng babae. Niyakap niya ako, tinagka ng pisngi. Nagulat ako roon. Hello, Iha. Ang ganda mo naman. First time ko atang makita sa Gabriel na may kasamang babae. Humalakhak ito. Hello po. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Medyo nahihiya pa ako. Alam ko na wala na ang mommy ni Gabriel. So, siya pala ang bagong girlfriend ng daddy niya. Anyway, Gabriel, pumunta ka naman sa bahay. Let's eat lunch together. Matagal-tagal na rin sa mula nang huli tayo magkita. I'm sure your father wants to share a table with you. Tumingin ulit siya sa akin. You can bring her. Matutuwa siguro ang ama mo kapag nakita na may girlfriend ka na sa wakas. Malawak siyang ngumiti like she is genuinely happy for us. Gusto kong itanggi na girlfriend ako ni Gabriel pero dahil hindi rin naman iyon itinatanggi ni Gabriel, hinayaan ko na lang. I'll try, tita. Don't try. Sabi ni Tita Greta. Pumunta kayo, maghahanda ako, okay? See you. Umalis ang babae at sumakay sa kotse na naghihintay sa kanya. Minuksan niya pa ulit ang bintana at kinawayan kaming dalawa. Oh, ngayon lang ako nakapagsalita.
Tiningnan ko si Gabriel. She's a great person, Gabriel. Pakiramdam ko ay sobrang bait niya. Hindi rin siya yung mga stepmother na makikita mo sa mga palabas na parang sinisira ang buhay ng anak ng bagong asawa nila. Yeah, sabi ni Gabriel. She took care of me well. Minsan nakala ko nga siyang nanay ko. Dumating na ang sasakyan namin. Binuksan ni Gabriel ang pinto para sa akin. Medyo natulala ako sa huling sinabi niya. Gusto kong makilala pa si Gabriel. Pakiramdam ko may mga mabibigat siyang napagdaanan noon.